Opo. Itong sinasabi natin sa Romans 3:31. Okay? Ang sabi dito kasi ni Paul, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag namang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Alam ko, mahal na mahal niyo itong talatang to, mga mahal kong mga friends na mga Adventists. Yes, you feel like you are very confident na tama yung belief sa Ten Commandments. You are following, obeying the Ten Commandments. Kasi sabi nga naman dito ni Pablo, hindi pinaglalaban ng Diyos at ni Apostle Pablo ang pananampalataya at kautusan. At malamang nasa isip niya rin ngayon, katulad ng nasa isip ko nung ako'y defender of faith ng Adventist, na hindi magkalaban ang pananampalataya at 10 utos. Hindi magkalaban ang kautusan at pananampalataya. Madalas sinasabi ko nung ako'y Adventist, ang magkalaban hindi ang pananampalataya at kautusan. Ang magkalaban, yung mga ibang religion, mga Sunday keeper na ay maniwala sa Sabat na wala na ang kautusan dahil meron nang dumating na pananampalataya. Ganyan po ang paliwanag yan. Alam na alam ko po yan, 24 years po ako dyan. At para po susugan pa natin, tignan po natin ang ibang mga challenge na mga kaibigan natin mga Sabadista sa paggamit ng talatang ito sa Romans 3:31. So, sa isang banat, tignan muna natin, pakinggan muna natin yung kanilang pananaw sa Romans 3:31 sa sarili nilang mga aklat mismo. Hindi muna sa amin. Baka isipin nyo, kalaban kayo, siyempre iba yung paliwanag, no? Ito yung paliwanag po ninyo mula sa inyong mga aklat. Halimbawa, dito po sa aklat na Seventh-day Adventist Fundamental Belief, sa page 276, ang kanyang ebanghelyo ay nagbunga ng pananampalatayang matibay na nagpapahalaga sa bisa ng 10 utos. Itinatag ni Pablo, tinatanong ni Pablo, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Yan po ang sabi ng aklat na Seventh-day Adventist Fundamental Belief, na yung bunga ng ebanghelyo at pangangaral ni Pablo ay nagbunga ng pananampalataya na matibay sapagkat pinapahalaga nito ang bisa ng 10 utos. So ginagamit ito ay sa pananaw ng mga Seventh-day Adventist, 10 utos po ang pinagtitibay ng pananampalataya sa pangangaral ng ebanghelyo ni Pablo. Kaya daw niya nabanggit sa Roma 3:31 na huwag namang mangyari na nawawalang bahalang kautusan. Pinagtitibay pa nga namin. Sinasabi rin ng iba, ba't yung sinasabi na sapat ng pananampalataya? Sabi ni Paul, kailangan 10 utos. Kasi ito'y sumusuporta sa pananampalataya. Narito naman ang pahayag sa kanilang challenge number 2. Ito ay galing sa aklat nilang Handbook of SDA Theology sa page 471. Sa Tagalog po, ang kautusan at partikular na ang 10 utos ay kumakatawan sa banal na utos ng Diyos. Ito ang buhay na kalooban ng Diyos. Dahil sa katangian ito ng kautusan, malinaw ang naging konklusyon ni Pablo. Hindi maaaring pawalang bisa ang kautusan. Niwawalan kaya natin kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan, o Roma 3:31 ulit. Sa pamamagitan ng prinsipyo ng pananampalataya, sa literal na kautusan ng pananampalataya, sinusunod ng mananampalataya ang kautusan. Therefore, ayon dito sa Handbook of SDA Theology, ay imbis na mawalang bisa ang 10 utos, ito po ay lalong nagtutumibay dahil ito po ay kailangang sinusunod pa rin ng mga mananampalataya. No wonder bakit ang mga Seventh-day Adventists, bagaman sinasabi nilang sila yung nananampalataya,
ay sila po ay sumusunod pa rin sa 10 utos. Challenge number 3 po ng mga kaibigan natin mga Sabadista. Ito naman po ay galing sa kanilang Seventh-day Adventist commentary. Sa page 509, ganito po ang sinasabi. Totoo na pinawalang bisa ni Pablo ang kaisipang Hudyo tungkol sa kautusan bilang paraan ng pagkamit ng katwiran. Ganyan din ang iginigiin ng mga Hudyo na kailangan sundin din ng mga Hintil ang parehong pamamaraan. Ngunit ang kautusan sa tunay nitong layunin ay pinagtitibay at hindi inaalis sa pamamagitan ng itinatalagang paraan ng Diyos sa pagpapawalang sala sa mga kasalanan. Ang winawalang bisa ng Panginoon daw, ayon sa aklat na ito, ay hindi ang kautusan. Ang pinapawalang bisa ng Diyos ay ang kasalanan ng mga taong pinatatawad dahil sa kanilang kaligtasan, dahil sa katuwiran ng Diyos. Kaya imbis na paglabanin di umano ang kautusan at ang pananampalataya, ito po ay lubos na sinusuportahan ng Biblia. Hindi magkalaban ang kautusan at ang pananampalataya. Ang sabi nga ay, the law and the gospel are compatible. They are not enemies, but rather they are friends, sabi nga. So, paano natin sasagutin kaya itong ating mga narinig na official na kapahayagan ng mga kaibigan nating Seventh-day Adventist? Number 1, ang sagot natin, ang konteksto ng Romans 3:31 ay walang kinalaman sa 10 utos, kundi tungkol sa pag-aaring matuwid ng Diyos sa mga makasalanan na hiwalay sa kautusan. Unang-una, napakahalaga po ng konteksto, mga kaibigan. Kumbaga sa pag ang iyong mahal sa buhay, halimbawa tatay mo, asawa mo, nasa abroad, o member ng iyong pamilya, sumulat sa iyo. At sumulat siya. Sabi niya ay, ang apog ay maganda sa mata. Tapos, wow, ang ganda naman ng payo ng aking mahal sa buhay. Salamat, di mo na binasa yung the rest of the context. Ba't niya sinabi yun? Ang bunga ng apog, maganda sa mata. Sinara mo na yung sulat. Basta natuwa ka lang, wow, ang bait naman ng aking kaibigan, kapatid, kamag-anak. Now, nung ginamit mo yung puno ng apog, bumili ka sa palengke, nilagay mo sa mata mo kasi maganda daw sa mata, mabuti sa mata. Ang nangyari, nabulag ka. Pagkalagay mo na bunga ng apog, nabulag ka. E di nagulat ka, punta ka sa doktor. Bakit ako nabulag? Sabi ng aking mahal sa buhay, sumulat, mabuti raw ang bunga ng apog sa mata. Ay bakit? Yun ba talaga sinabi niya? Binasa mo ba yung konteksto? Baka naman hindi pa kompleto sinabi niya. At hininto mo na kagad yung pagbasa. Ganun ba? O sige, akin yung sulat. Magbasa ng doktor, pinadala niya yung sulat. Ang bunga ng apog ay maganda sa mata. Yung pala, nakatupi pa yung isang page. Ang bunga ng apog ay maganda sa mata kung bubulagin. Yung pala ang konteksto, maganda sa mata ang bunga ng apog kung bubulagin. So, ang konteksto ng Roma 3:31, wala pong kinalaman sa 10 utos, kundi sa pag-aaring matuwid ng Diyos sa mga makasalanan na hiwalay sa kautusan. Ano ba ibig sabihin ng konteksto? Pag konteksto, siyempre nakapaligid na talata sa tekstong pinag-uusapan. Tulad ngayon, ang tekstong pinag-uusapan, Romans 3:31, ano yung nakapaligid na talata sa kanya? Ano yung mga talata sinasabi bago ang Romans 3:31? Ano yung mga talata sinasabi after Romans 3:31? For example, balik tayo sa Romans chapter 1 pa lang. Ito yung konteksto at itong magpapaliwanag kung ano yung background sa Romans 3:31. Sabi dito sa Romans chapter 1 verse 16 and 17, sapagkat hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo, sabi ni Pablo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya.
unay sa Hudyo at yun din sa Grego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Kaya gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ilang beses ginamit ni Pablo sa talatang ito yung salitang pananampalataya, sumampalataya. Nakita ko 1, 2, 3, 4. Anong pinapoint dito ni Paul? Diyan pa lang sa chapter 1 pa lang tayo, mga kaibigan. Sa chapter 1, pinapoint out ni Paul na ang kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo na hindi dapat ikahiya ng mga Kristiyano. Bakos pinagmamalaki pa natin at pinapangalat natin ang mabuting balita ng Ebanghelyo sapagkat ito daw po ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya plus kautusan. Ganun ba sabi? No. Pananampalataya po ang Ebanghelyo. The gospel is all about faith. Nothing more, nothing less. Kahit maging Hudyo ka man at Grego, it's all the same. Ang gospel ng Diyos sa mga Hudyo na mayroong kautusan ni Moises at ang gospel ng Diyos sa mga Hintil na walang kautusan ni Moises ay parehong applicable sa kanila. Yun ang kinaganda ng Ebanghelyo na sinasabi ni Paul. Bakit ganon? Bakit compatible ang gospel sa mga Jews na may kautusan at sa mga Greeks na walang kautusan? Kasi ang gospel ay nahayag ang katwiran ng Diyos, sabi ni Paul, mula from faith to faith. Mula pananampalataya, magwawakas sa pananampalataya. So, dito pa lang sa konteksto, malabo na sabihin ni Paul na pinatitibay ng pananampalataya yung 10 Commandments o yung 613 laws ni Moses. Kasi nga, kung law ni Moses, kung ang 10 Commandments pala ay bahagi ng kaligtasan na gagamitin ng Diyos para sa mga tao, hindi na dapat pinag-aralan ng Ebanghelyo ang mga Hudyo. Dapat, mga Grego na lang po ang pinag-aralan ng gospel. Kasi ang mga Hudyo, may mga faith naman niya. May mga faith yan. Habakuk 2:2, the righteous shall live by faith. Tapos mayroong umiiral pa rin doon ang 10 Commandments. But how come? Babaguhin pa ng Diyos at magkakaroon siya na muli na isang bagong tipan kung meron na palang faith and law sa Old Testament. Nag-get niyo po ba, mga kaibigan? At tandaan nyo, ang pagkakaiba ng gospel under the new covenant, sabi ni Paul, start with faith and it will end up in faith. Hindi ganyan ang nakilala kong doktrina ng mga Seventh-day Adventists. Hindi ganyan ang pananampalataya ng Seventh-day Adventists. Sa kanila, magsisimula lang ang isang Adventist sa pananampalataya, which is okay, that's good. Pero hanggang pananampalataya, imposible na. Kasi they have to add the law. They have to add the 10 Commandments. Kung papalitan natin ang phrasing at pangungusap ni Paul dito sa Romans chapter 1:16 na context na magpapaliwanag sa Romans 8:31 na pinag-uusapan natin. Dapat ang sinabi ni Paul, mula sa pananampalataya hanggang sa pagsasama ng kautusan at pananampalataya. Ganun ba sinabi ni Paul? No. In fact, ang conclusion nga ni Pablo, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap o ang matuwid sa paningin ng Diyos, the righteous shall live by faith. Saan mabubuhay ang righteous? By faith. Sa panahon ni Moses, pag binasa mo sa aklat ng Roma, sa chapter 10, verse 5, sabi ganoon, kay Moses, sa panahon ni Moses, ang tao ay nabubuhay
sa pamamagitan ng katwiran o righteousness sa pamamagitan ng kautusan. Kaya nga po, may contrast eh. The law came through Moses, but grace and truth through Christ. Tapos, isasali pa natin si Moses sa ating faith. Pinag-combine mo si Moses at si Jesus. May problema, mga kapatid. Itataas pa natin further ang pagbasa. From verses 16 to 17, let's move up to verses 1 and 2. Na kung saan sinasabi doon ay ganito. Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos. Take note, ebanghelyo ulit pinag-usapan. Yung gospel sa New Testament. Ano yung gospel nito? Na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta at mga banal na kasulatan. Kailan po nag-originate ang gospel na kung saan ito po ay tatanggapin ng mga tao para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa mula faith hanggang faith. From faith to faith. Hindi from faith to the law. To law. From faith to law. Sa Adventist, from faith to law. Never nyo marinig sa preaching ng Seventh-day Adventist yung you are saved from faith to faith. You begin with faith and you will end up. Wala sa Adventist yan. Sa Adventist, ang sasabihin sa inyo, mga kaibigan, for the sake of our audience na walang background sa Adventism, kaya wag ho kayong magkamali na maging Seventh-day Adventist. Kasi iba ang gospel nila. Ang gospel ng Adventist, magsisimula ka lang sa faith. Pag nabautismo ka na dyan, bibigyan ka na ng mga requirements na susundin mo. Tapos makakabasa ka pa ng mga sinasabi ng kanilang propeta, si Ellen White, kailangan ma-perfect mo ang kautusan. Kailangan wala kang mali. Obedience to the law of 10 commandments is the condition of salvation. This is God's positive requirement. Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald Volume 75, May 5, 1898. Mali. Sasabihin pa ni Ellen White sa iyo, kailangan linisin mo na lahat ng kasalanan mo bago mag-second coming. Dahil pagdating ni Jesus' second coming, hindi siya ang maglilinis ng iyong karumihan, kundi ikaw na Adventist ang maglilinis nito. When He comes, He is not to cleanse us of our sins, to remove from us the defects in our characters, or to cure us of the infirmities of our tempers and dispositions. If wrought for us at all, this work will all be accomplished before that time. Testimonies for the Church, Volume 2, page 355. Samantalang dito sa turo ni Paul, no? Noon pang una, ano yung sinasabi ni Paul na una? It is referring to the Old Testament. Kailan po ipinangako ng Diyos ang gospel from faith to faith? Hindi sa panahon ni Paul, hindi sa panahon ng New Testament. It is from the ancient of times. From the ancient time, from the time of the Old Covenant, from the time of the Old Testament. In fact, pag binasa mo, ang Jeremiah 31, 31 hanggang 34, sabi ng Diyos na doon, siya ay nangako na na siya po ay magliligtas sa tao sa pamamagitan ng bagong pakikipagtipan. Hindi na nakabatay sa performance mo. Hindi nakabatay kung nasusunod mo yung 10 Commandments. No! At sabi nga ni Paul, ito ay unang pinahayag na ng Diyos sa mga propeta sa mga banal na kasulatan. Ano po itong banal na kasulatan na sinasabi rito? Walang iba kundi ang Old Testament. Nang isulat ni Paul ang Roma, wala pang New Testament noon. Wala pang 27 books ng New Testament. So ang sinasabi ni Paul, na noon pa man, hindi lang bagong turo yan ni Pablo, hindi yan bagong turo ng mga Kristiyano na ang faith to faith ang kaligtasan apart na hiwalay sa kautusan. Noon pa, tinuturo na ng Diyos, pinangako niya na ito'y darating sa bagong tipan. At pinatutunayan niya ng banal na kasulatan, the Bible of the Old Testament.
Katotoong hindi nagkalaban ang Old Testament at ang New Testament kasi noong pa man tinuturo na ng Diyos sa Old Testament that the righteous shall live by faith. Even if you read in the book of Habakkuk, chapter 2, verse 4, meron siyang prophetic manifestation na nagsasabi niyan. Kaya dahil yan, another context, balik tayo sa chapter 3. Binasa natin kanina, chapter 1. That is the context. Ang problema kasi sa mga kapatid natin Adventist, ito ang problema. Makabasa lang ng isang talata, conclusion na kagad. Tapos sa kanila, sola scriptura na kagad yun. That's not a sola scriptura. Ang sola scriptura, you let the Bible interpret itself by using the context. Ito pa isang context. No? Balik tayo sa chapter 3. Ang topic natin kanina, ang topic natin ngayon, Romans chapter 3, verse 31. Pinagtitibay ba natin ang kautusan? Oo. Pero ang inaalam natin, anong kautusan yung kanyang pinagtitibay? Is it the Ten Commandments? Ito sabi ng Romans 3:31, chapter 3:31. Datapat ngayon, bukod sa kautusan, ay pinahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Meron ako nakausap ng isang Seventh-day Adventist. Kita, no? Sabi ng Adventist. Kita mo, sabi ni Paul, bukod sa kautusan, kailangan ng pananampalataya. Oh. Kumbaga parang, mamalengke ka, bukod sa bigas, bumili ka ng ulam. Ang bigas at ulam, magkasama. So, bukod sa bigas, bumili ka ulam. Magkasama pa rin. Hindi ho ganun ibig sabihin ni Paul dito. Na bukod sa kautusan, meron pa ng, hindi ho. Kung babasahin natin sa English, para mas maliwanag, ito po ang ibig sabihin niyan. Sa Romans chapter 3, verse 31. But now, the righteousness of God has been manifested apart from the law. Ang katwiran ng Diyos ay nahayag ng hiwalay sa kautusan. Kaya dahil dito, bukod sa kautusan, ibig sabihin niyan, dapat ngayon, hiwalay sa kautusan, ay ipinahayag ng Diyos ang kanyang righteousness. Ang Diyos nagbibigay ng kanyang righteousness. Ang Diyos ay righteous despite the fact na hindi na pala kailangan ang pagsunod sa kautusan sa bagong tipan. Dahil ang righteousness ng Panginoon na tinatanggap niya ay nakabatay sa iyong pananampalataya. Hindi ka pa nagsasabat, hindi ka pa nagpa-practice ng hindi pagkain ng baboy, hindi ka pa sumusunod sa Ten Commandments, but because of your faith to His Son, who died for your sin, you will become righteous at the moment you put your faith and trust in Christ. Apart from the law. Bukod sa kautusan. At yung turo na yun, na maraming Adventist ang nagtataka, at maraming Adventist ang nagugulat pagka sinasabi namin ito na mga evangelical Christian. Oh, imposible. Pwede ka na pumatay. Wala ng kautusan. Katwiran, separate sa kautusan. Nagugulat kayo kasi hindi kayo nagbabasa ng Bible. Nagugulat kayo kasi hindi nyo alam na nung una pa, yan ang turo ng Diyos. Yan ang pangako ng Diyos na una pa. Panahon pa ng mga propeta sa Old Testament. Pinangako ng Diyos ng una, kaya ng pagkakabasa natin kanina. Sa mga banal na kasulatan, Old Testament is Scripture. Kaya sabi sa chapter 3:31, kaya ngayon, nalaman na natin na separate at hiwalay ang kautusan, pinapahayag ng Diyos yung kanyang righteousness na naman, wini-witness. Sinasaksihan naman ito na kautusan at propeta. Ano yung kautusan at propeta? Na binabanggit dito ni Paul. Di yung banal na kasulatan, nagets nyo? Ang isa pang katawagan sa Holy Scriptures sa Old Testament, o banal na kasulatan, ay kautusan at mga propeta. Kasi kung titignan mo naman yung pagkakasunod-sunod at pag-division of Scriptures ng Old Testament. Na una yung law, the first 5 book of Moses. And then susunod na si Joshua, minor prophets, major prophets sa Old Testament. Yun na yung mga prophets na tinatawag. Kaya huwag kayo malilito dyan, mga kaibigan. So, nasa konteksto ba ang paliwanag natin
kung paano natin maintindihan ang Romans 3:31 na pinagtitibay nga ng kautusan ang pananampalataya, ang kautusan. Is it the Ten Commandments? Of course not. Ang pinaghahambing ni Paul dito is not the faith plus the Ten Commandments. I-erase na natin sa ating isip ang Ten Commandments. Huwag natin isali ang Ten Commandments dito, mga kaibigan. Paul is talking about the banal na kasulatan, the Holy Scriptures, o yung tinatawag natin kautusan at mga propeta. Ang problema kasi, yung iba, narinig lang yung salitang kautusan. Oh, Ten Commandments pala! Ang nagpapatibay lang. Kaya dapat mag-keep ka pa ng Ten Commandments. No, it's not about Ten Commandments. No? So, sabi nga dito sa isang salin, dito sa ang Biblia, Tagalog, to further prove kung ano yung kautusan na pinagtitibay ng pananampalataya. To further prove na ang context ng Romans 3:31 is not the Ten Commandments, but instead, the Old Testament or tinatawag natin banal na kasulatan o kautusan at patotoo. Kaya nga, inulit-ulit ni Paul dito sa Romans. Context to hindi na puro Roma binabasa natin. Kasi ginagalang natin ang Bible. Kasi bilang pagsamba sa ating Diyos, pagmamahal sa ating Panginoon, we respect His Word. Ayaw natin babuyin ang salita ng Diyos para lang kakampihan yung paniniwala na chine-cherish natin. No, hindi ganun po ang papapractice ng faith. Ang papapractice ng faith, nahayaan natin ang Bible ang magsalita sa atin kaysa yung tayo magsalita sa Bible o tayo ang masusunod sa sinasabi ng Bible. Ang sabi ni Paul, kaya nga, may papasya natin na ang tao ay inaaring ganap o ginagawang righteous ng Diyos sa pananampalataya na hiwalay sa gawa ng kautusan. Yan po ang doktrina ni Apostol Pablo. Malayong-malayo sa turo ni Ellen G. White at ng mga Seventh-day Adventists. Ang sabi ng mga Adventist sa Romans 3:31, pinagtitibay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Yes, pinagtitibay ba nga natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Eh di parang tinuturo ng mga Adventist na ang pananampalataya plus Ten Commandments, yan ang dapat natin ituro. At tinuturo nila. Pagka pinangginggan mo sa Facebook, laging tinuturo ng Adventist, yes, tama ang pananampalataya. Pero papatunayan mo yan. Kailangan sumunod sa utusan. Yan siya masasave. Eh, ang turo naman ni Paul sa 3:28, kaya nga may papasya natin. Pag sinabing may papasya natin, conclusive statement po ito ng pananampalatayang Kristiyano. Ano po ang conclusive statement ng mga pananampalatayang Kristiyano? Ano yung may papasya natin? Na ang taong makasalanan ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Nabasa natin kanina na ay kay Pablo, hindi bagong doktrina ito. Pinangako na ng Diyos pa ito nung una pa sa banal na kasulatan, part ng Old Testament, at pinatunayan ng kautusan na propeta, Old Testament. Masasabi ba ng Adventista, wala ako, promise you, I never heard in my 24 years as Adventist, na pastor na ginamit tong verse na ito. Wala ka marinig, Brother Toto. I promise you, wala ka marinig sa mga Adventist pastor na nangangaral. Kaya nga, may papasya natin mga Seventh-day Adventists na ang mga tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa gawa ng kautusan. Kasi sa Adventist teachings, hindi mo pwedeng ihiwalay ang 10 utos sa pag-aaring ganap sa kanila ng Diyos. Kasi sa kanila, ang justification at righteousness, hindi by faith. Righteousness is a process. Proseso ang righteousness sa Adventist. Bakit proseso? Sa prosesong yon, kailangan lang haluan ng pagsunod sa kautusan. Samantalang sabi ni Paul, ang righteousness by faith, kasi ang Diyos ang gumagawa, hindi ikaw. Kaya kahit hiwalay sa kautusan, you don't keep the Sabbath,
you don't believe in the 10th commandment, you can become righteous by faith to the righteousness of God. Brother Tom,